Hi, ako po si Marvin Nantes at isa ako sa mga binago ni Lord. Bago ko makilala ang Panginoon, ako yung taong laging busy sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Ginagawa ko ang mga bagay na parang wala akong takot sa Panginoon. Ako rin yung taong hindi mahilig magdasal at halos nakatuon ang aking atensyon sa trabaho at barkada lang. Dahil doon, hindi ko na halos nakakasama ang pamilya ko. Inuubos ko yung oras ko sa barkada at sa inuman. Hanggang sa nakikita ako sa sarili kong wala na ako pakialam sa kanila. Dumating na sa punto na hindi ko napapansin pagkakamali ko. Naging normal na lang ang ganong madilim at hindi maayos na buhay. Away dito, away doon. Hanggang sa may nangyari at naging dahilan na nagbago ang lahat. Isang pagkakamali na nagdala sa akin sa Bahay Pag-asa. Isang rehabilitation program ng ating gobyerno. Halos umabot ako na 8 months doon. Hindi ko alam ang gagawin ko at kung paano ako makakalabas. Pero naging dahilan yon na mas mapalapit at makilala ang Panginoon. May mga pumunta na taga The Rock City Church sa amin linggo-linggo para magatid ng mga salita ng Panginoon sa Bahay Pag-asa. Sa tuwing nakikinig ako ng salita ng Diyos, lalo akong tumatatag. Nararamdaman ko kung paano mangusap ang Panginoon sa akin. Iba yung tibok ng puso ko at nararamdaman kong masarap talaga makinig sa salita ng Diyos. Dahil doon, nagtuloy-tuloy ako nagdarasal at unti-unti ko pa siya nakikilala. Ang daming pinarealize sa akin ng Panginoon na lahat ng ginagawa ko sa labas noon ay puro pagkakamali. Kaya humingi ako ng tawad sa lahat ng ginagawa kong hindi tama at nagpalinis ng puso sa Panginoon na ako ay patuloy niyang baguhin. Nakita ko na kaya ako dinala ni Lord doon ay para baguhin ang buhay ko. Ginamit niya ang The Rock City Church para marinig ko na mahal pa rin ako ng Panginoon kahit na ako ay makasalanan. At dumating na nga ang araw na nakalabas na ako sa Bahay Pag-asa. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, alam ko na si Lord ay binago na ako at iniwas niya na ako sa kapahamakan. Mas nagkaroon na din ako ng oras sa aking pamilya at na-realize ko na mas masaya pala magbigay ng oras at panahon sa kanila. Nakita ko rin na kahit anumang dumaan na pagsubok sa aming pamilya ay agad-agad naman susolusyonan dahil kasama ko na ang Diyos. Kaya malaki pasasalamat ko sa Panginoon at sa The Rock City Church na umabot sa akin at naging malaking tulong sa aking pagbabago. Maraming nagbago sa buhay ko simula nung nakilala ko si Jesus. At nagsimula ako ay lumaya. Nagsimula na din ako mag-attend ng church at nagpatuloy na nagpapabago sa Panginoon. Ako po si Marvin Nantes. Dating wala ng pag-asa, ngayon puno-puno ng pag-asa dahil sa Panginoon. Hello, ako nga pala si JB Diaz from Madapdap. Isa ako sa produkto ng Mission Ministry ng The Rock. Noon, wala akong limit sa mga bagay na ginagawa ko. Tambay dito, tambay doon, magpupuyat kasama barkada, magkikipag-away, rambulan at walang sawang sugal at bisyo. Tuwing kasama kong barkada ko, wala akong iniisip kundi magpakasaya lang. Hindi ko rin pinapakinggan ng mga sinasabi at pagsusuway ng aking mga magulang. Naranasan ko na dahil din sa matinding impluwensya ng barkada ay nasubukan ko na din gumamit ng pinagbabawal na gamot. At sa dumating na sa punto na dinala namin ito sa eskwelahan, wala na rin kaming pakialam kahit di makikita pang ibang kaklase. Ganun na lamang ang mga bagay na ginagawa ko noon na nagpapaamak sa akin. At hanggang sa may nangyari at nagpamulat sa aking mga mata na dahil sa aking mga kaibigan at sa mga maling ginagawa, muntikan na akong mahuli at makulong. After nangyari yon, napaisip ako kung sasama ko pa ba sila o iiwas na. Para bang yung buhay ko ay umiikot lang sa paggawa ng masama. Pero alam ko sa sarili ko na dapat ako magbago. Hanggang sa gumawa ng paraan si Lord upang makilala ko siya. Lumipas ang mga ilang linggo, na-invite ako sa The Rock City Church. Nung una, tahimik lang ako habang sumasayaw at nag-worship ang karamihan. Nung una, wala pa din talaga akong interes, pero ganun din pala may malaking plano si Lord sa akin. Yung hinahanap kong mga kaibigan ay makikilala ko sa church. Unti-unti ay na-realize ko na iba din pala magbigay ng joy ang mga magiging kaibigan mo sa church. At dahil sa kanila, napapalapit ako kay Lord, may masasabihan ka ng problema at mapapayuhan ka ng tama.
makakasigurado kang hindi ka mapapahamak. Thank you nga pala kay Lord dahil ginamit niya ang The Rock City Church sa pag-abot sa akin. Ginamit niya lahat ng turo upang itouch ang aking puso. Maraming binago sa akin si Lord. Simula na pumasok ako sa church, mas nag-iisip na ako sa mga bagay na gagawin ko at nagkaroon na ako ng takot sa mga bagay na alam kong masama para sa akin. Ngayon, para makabawi kay Lord, walang tigil ako nag-i-invite pa ng mga youth para ma-experience nila yung sayo na nadama ko tuwing uma-attend ako. Sa katunayan, nung Light Up Concert, isa ako sa pinakamaraming invites. Gusto ko rin kasi maabot yung iba tulad ng pag-abot sa akin ni Lord. Every week na din kami may Bible study sa Madapdap. At every week na din kami umattend ng youth gig ng mga kaibigan ko at mga kapatid ko. Nagpapasalamat ako sa bagong buhay na binigay sa akin ng Panginoon. At ito ang bagay na gusto kong ibahagi sa iba, buhay na malaya. At ako si JP, at ito ang aking kwento.